Bunyo sa bagong bukas. Ang talakayan para sa maganda, kaaya-aya at bagong bukas. Kasama sina Kabunyog, Mirna Aquino, Kabunyog, Joel Barrios. Bunyog sa bagong bukas. Okay. Mukhang wala atang boses si Kabunyog Mirna. Okay. Nakamute pala ako. Thank you, Chu. Sabi ko, magandang bukas, Pilipinas. Nandito na naman tayo. Friday ngayon, at pag-usapan natin ang ating Friday ay tayong dalawa. Talakayan nating dalawa. Mirna and Joel. Or Joel and Mirna. Okay, so, magandang bukas pa rin. Kahit maulan o hindi maganda ang ating panahon, Joel, di ba, no? Pero ganon tayo naging positive. Kanina lang na pag-usapan natin yung tungkol sa mamaya i-share natin yan. So, ano lang tayo? Sige lang. Kumusta kayo sa mga kababayan o dito sa Pilipinas at sa ibang bansa? Kumusta po kayo? Okay, Joel. Oo, welcome sa isa namang episode ng ating programa, ang Bunyog sa bagong bukas. So, kumusta mga kabunyog? Sana ay sa panahon natin ngayon medyo okay yung ating kalagayan, kahit nga ganito rin nangyayari, pero ano pa din, patuloy pa din tayong gumawa ng ating mga pinagkakabala natin ngayon. So, andito ulit tayo. Welcome sa lahat. Magandang bagong bukas, Pilipinas. Yes. Alam natin lahat na ang ating paligid, ilang araw na ngayon, linggo, patuloy yung ulan at pagbaha. Marami tayong nakikita ang balita na yan sa bubuksan natin sa Facebook. Though ngayon, tong araw na to, nagpapasalamat tayo na parang umigi-igi na ang panahon. Kanina nakita ko medyo minute na, no? May bagyo, dumating yung bagyo, nagbaha, ulan, medyo nawala na, pawala na, tapos meron na naman parating. Sabi ko, sana kawawa yung ating mga kababayan, nakikita ko yan. Joel, nakikita mo rin yan, ano? Talagang pinupost ko nga rin yan. Binabaha, maraming lugar. Pasalamat tayo sa Diyos. Pasalamat. Andi, dumating yung anak ko. Okay. So, yung pasalamat ako na maayos ang ating kalagayan. Ewan ko kayo dyan, na hindi naman na binaha kami. Pero naawa ako dun sa nakikita ko sa iba-ibang lugar ng ating bansa. Ano pa bang napansin mo, Joel? Hindi lang sa mga balita na yan, pagbaha? Tama ka, Bunyog Mirna. Kahit nga dito din sa Bicol, nung una, meron ding mga lugar dito na binaha. Pero hindi katulad dyan sa Manila, talagang grabe yung na-experience yan, yung dinaanan ng ating mga kababayan. Talagang parang nakakalumo kung titingnan na ganun yung epekto. Talagang terrible. Maraming mga hindi lang baha at meron din mga gumuhong lupa. Merong mga nadamay mayroong mga nadamay na mga bahay at mga sasakyan. Kahit yung mga business establishments na nakita natin na talagang apektado ng baha. Oo. Hindi lang yan, na binaha lang. Hindi simple lang baha lang. Talagang pumapasok sa bahay nila. Naaanod yung ibang bahay. At saka may mga nakuryente. Alam mo ba yun? Merong mga, basta marami. Nakakalungkot, nakakaawa sila. Okay, yun lang. At saka hindi lang yan din. Parang gusto lang natin pag-usapan mo na yung ating kalagayan. Ngayon, ating kababayan. At hindi lang yan pala dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Pakistan, China,
US, ganun din. At gusto ko lang din pang banggitin ano pa nangyayari ngayon, hindi lang sa ating bansa, no, kundi pati sa ibang lugar. Yung ano, parang nagkakagiyera dito sa Asia, yung Thailand at Cambodia. Nabasa mo ba yun? Oo, nakita ko rin yun na talagang ano, hindi nga, actually, hinahanap ko talaga sinong pinagmulan, sino bang pwedeng i-pinpoint na talagang nagsimula ng gulo kasi nasa yung parang boundary disputes Mm, doon sila nagkainitan. At mm. hindi lang dito sa Asia, talagang pagdating sa Sa o Israel, pag yung sa Israel, Iran. yung sa Middle East, 'di ba? Yung Mm, sa Ukraine, mm. halos sa lahat ng parte ng ating mundo ay nandun yung giyera, nandun yung awayan. Oo. Hindi lang yung mga natural calamities, pero talagang pati yung mga man-made andun makikita natin. Oo nga, nakakalungkot talaga. Nabanggit ko yung Israel, mayroon palang namatay, tinamaan ng ating kababayan, parang caregiver sa Israel na nadala na dito, taga Negros Occidental pala yun. Kaya ah, hindi maganda ang mga nangyayari sa ating paligid o sa ating bansa o sa buong mundo, para sabihin natin ng gano'n. Pero tayo pa rin ay patuloy na maging positibo, na maging maayos pa rin ang lahat ng ito. Kaya nandito tayo sa ating programang Bunyog sa Bukas, tayo pa rin ay hindi nawawalan ng pag-asa. Mayroon pa rin bagong bukas na darating. Di ba, Joel? Oo, talagang yun yung kasi lalong-lalo na sa mga ano bang word na pwede kong sabihin. Yung Ano yan? sa, yung sa mga advance yung edad. Ay, Pag okay, ganitong klaseng advance. panahon, pag ganitong klaseng panahon na yan, so Biglang tumagal sunod-sunod yung yung loob ko, ah. bagyo, yung sunod-sunod yung bagyo, tapos yung magkakasunod din yung mga kalamidad, yung baha, yung lindol, tapos eto pa yung mga giyera, tapos meron pang yung mga tawag dito, yung mga um, tagutom, di ba? Kasi ang resulta ng Oo. calamity, ano siya saka yung gera, tagutom, di ba? Tapos yung Mm. pandemic. So talagang yung ngayon, Oo. yung mga advance yung edad. Naiisip nila lagi, ito na kaya yung inaantay ng karamihan, di ba? Hindi katulad ng mga Kinaranasan Gen na Z. nila yan. Oo, yung katulad ng mga Gen Z naman, ang iniisip nila, wow, okay ito. Once in a lifetime, kumbaga. So, iba-ibang thinking ng mga edad. Okay? Okay, okay. Yun ang pag-usapan natin, mga nakakalungkot. Pero meron ding maganda, nangyari, nabanggit mo na rin yan, na sa gitna ng mga ito ay nagtutulungan ang mga tao. Dito sa Pilipinas, marami tayong nakikitang nagpapakain sila, mga mag-asawa o pamilya o grupo, nagpapakain sila dun sa mga nabiktima ng baha. Mayroon tayong picture dyan, marami akong nakitang picture at ayan lang pwede natin pakita. So, nandun yung isang magandang bagay na nangyayari sa gitna ng mga kalamidad o kalungkutan man ano, mayroon pa ring magandang mga tayong nakikita. Itong pagdadamayan at pagpapakita ng tunay na concern sa bawat isa, mga Pilipino. Ganyan talaga ang Pilipino. Di ba, Joel, naniwala ka at kaugalian ng Pilipino yan. Hindi natin Oo, minsan yun yung kagandahan sa atin. mm. Ano? Oo, Mm. yes. Yun yung kagandahan Oo. sa mga Pilipino kasi nga kahit nandun tayo sa kalamidad, nandun tayo sa mga ganyang sitwasyon, hindi pa rin nawawala yung pag-asa ng mga Pilipino. Ganyan, yan nasa picture. Meron pa din mga tumutulong dun sa mga nangangailangan ng tulong. Kahit yung
ano lang, yung isang baso, yung isang ano na hot meals, malaking bagay. Kasi kung talagang yung time na yun, gutom ka at isang ano lang, isang baso lang ng hot meals, medyo makaka-experience ka din ng kaginawaan sa sarili mo. Ah, kaya normal sa atin na hindi hindi yung mga Pilipino hindi siya kaagad na frustrate, hindi siya kaagad na babalisa pag ganyang klaseng mga wag ganyang klaseng mga kalamidad. So, maganda pa rin talagang itong ating naisipang programang Bagong Bukas, Bunyog sa Bagong Bukas. Tayo'y naniniwala at saka na naman sinasabi ng Diyos na laging huwag mawalan ng pag-asa. Laging may bagong Oo. umaga o bagong bukas. Di ba? Oo. Okay, Aside, siguro actually, Kabunyog Mirna, hindi lang sa pagtulong yung mga Pilipino pagdating sa kalamidad. Kung mapapansin mo, maraming mga ginagawang tawag dito, yung ginagawa ng mga Pilipino na hindi kayang gawin ng ibang lahi. ng ibang Katulad halimbawa, kung makikita mo, katulad halimbawa, kung makikita mo, yung lansangan ginagawang swimming pool, ginagawang, di ba, yung parang akala mo Dragon boat racing, yung mga ganon. ay, Talagang malikain yung mga malikain yung oo, mga mako naalala ko pa makukulit pala yung kasi mga isip ng mga Pilipino. binabanggit natin yung kagandahang loob ng Pinoy. Naalala ko pa isa, na yung mall, yung SM Mall, saan ba yun? Ay nag-accommodate ang SM ng mga evacuees muna doon. So, di ba ang ganda doon? Parang pag mall na yan, syempre mayaman yung mall, mayaman yung may-ari niyan. Tsaka proud ako sabihin, Cebuano yun. Cebuano ka, no? So, nag-accommodates yung SM Mall para sa mga evacuees. Hindi ko lang alam. Parang sinabi pa yata hanggang kailan sila pwede doon accommodate. Oo. So, yan. May mga magagandang, kung walang baha ng ganun, ano ba yun? Oh, Makikita ba actually, natin? hindi lang SM, kahit yung mga ibang establishment din na Ah, lalo na hindi sila inaabot ng baha at maganda pa rin yung kalagayan ng establishment nila. Ang ino-open din nila para sa mga biktima. So yun yung kagandahan sa atin sa mga Pilipino na bukas tayo, kumbaga bukas yung pagtulong dun sa mga nangangailangan. may magandang kalooban. Okay, so okay, pwede na tayo, tama na tayo sa ganyan. Ano, gusto lang nating ah, ma, parang pansinin ano nangyayari sa ating paligid. Pero ito talagang ating talakayan ay bunyog sa bagong bukas ay tungkol pa rin sa i-recap lang natin yung ating isang linggong episode o dalawang episode, Monday at saka Wednesday, na naging guest natin dito, nakasama natin dito ang ating kabunyog. Lakas na pumpo na naman. Ang Cebu at saka Samar. Okay, so isa-isahin natin, i-recap natin at tingnan natin para i-review sa mga end of the week kasi tayo itong Friday, kaya pag-usapan natin yung Monday at saka yung Wednesday. Jewel, pwede mong simulan ang Cebu. Ano ang masasabi mo doon sa ating pag-interview sa Bunyog Cebu na si Oo, oo. Benji? Kung hindi ako nagkakamali, nung last Monday, ang guest natin si Kabunyog Benji. Makikita natin sa kanya yung kanyang dedikasyon sa organisasyon, sa partido, Yes. pagtulong at yung pakisalamuha dun sa mga kababayan natin sa Cebu. Kahit nga ibig sabihin, kahit malaki yung Cebu, kung hindi ako na, di ba, parang 80 plus ata yung barangay ng Cebu. Ah, Ganun pa rin yung talagang, Cebu City. yung Cebu City. So, ganun pa rin yung pagpursige nila na maabot yung karamihan ng mga kababayan natin sa Cebu City.
Meron ding mga bagay tayo na laman at natutunan kay Ka Benji, yung background ng Cebu, ano ba yung mga magandang lugar doon, ano yung mga magandang practices doon, at ganun din yung mga negative side, especially doon sa Cebu province. So, Sa kaya, panahon ng oo, oo. halos parehas naman ano, kasi pinag-usapan din natin ang tungkol sa Bunyog Cebu, tsaka binalikan natin paano ang paggalaw ng campaign period noon, ano. So yun, halos similar ang mga problema o challenge ng Bunyog sa kampanya ng panahon ng eleksyon na yun. At saka yun, tama yung sabi mo. Talagang yan si Benji ay okay yan, masahan yan. At ikwento ko lang, siya talaga yung unang leader ng Cebu or nasa Lapu-Lapu City siya noon. Kaya lang, umuwi siya sa kanila kasi siya ay taga Negros. So yun ang umuwi siya sa kanila pagtapos ng election yata ng 2022. Kaya ako pumunta sa Cebu para ipagpatuloy yung Bunyog Cebu. At saka nung ako'y nandun, nasa Cebu, pasalamat ako na siya ay bumalik. Kaya katuwa ko na naman siya kasi yung mga na ano niya noon, mga naging members na recruit niya noon ay hindi ko rin kilala. So, nagtulungan ngayon sa Cebu. Yun, Benji, hello ha, regards. At saka salamat sa pagiging masipag. At saka batiin natin ang mga taga Cebu, ng mga leaders. Si Tessie, Oo. si Gors, sila si Cyril sa North, ay sabi na natin si Rodolfo, Invino, sa South, sa Toledo, sila si Armuhina, marami sila pa. Si Edmond ng Naga, marami sa Minglanilla, marami, hindi natin maisa-isa. So, ayan, ano pa ba nakita mo, Joel, na magandang Oo, so, natin sa Cebu? oo, yung mga, ano yung mga kabunyog natin sa Cebu. So alam namin na patuloy ang ginagawa niyong pagsuporta kahit nga dito sa ating talakayan, alam namin na nandyan kayo. Ngayon, ang nakita ko lang sigurong parang problema sa Cebu. Actually, ito din yung problema sa iba. Talagang andun pa rin yung political dynasty na hin, yung pag sinabi natin political dynasty, yung pasa-pasa sa pamilya at minsan magkakasabay sa pamilya na nagkakandidato na kinokontrol yung gobyerno, pag pamamalakad sa lugar, sa probinsya, sa mga municipalities. Ngayon, meron namang iba, ang problema naman natin, meron namang ibang mga leaders na hindi naman siya pwede naman natin sabihin na hindi siya kabilang dun sa political dynasty, pero yung pamamalakad naman, yung governance, hindi rin nakasentro dun sa para sa tao, kundi yung kanyang sariling interest, kanyang sariling political agenda. So, yun yung nakikita kong problema diyan sa Cebu. Sabi ko nga, hindi rin niya naiiba sa ibang lugar, pero yun yung gusto nating baguhin. Yun yung gusto nating ipaalam sa mga kababayan natin sa hindi lang sa Cebu, kundi sa buong Pilipinas na maghanap tayo ng mga leaders na talagang genuine yung kanilang paninilbihan, hindi nakabase sa kanilang mga personal na interest. Yung family interest, kumbaga family corporations, dapat yung mga leader ng mga makabayan. Di ba, Kabunyog, Mirna? Yes, Joel, pero hindi yan ganyan kadali. Alam mo ba? Ayan ang It gusto takes natin. time. Pero hindi ganyan talaga yan kadali. At least, ah, alam natin ang problema. Pag alam natin ang problema, alam natin o anong gagawin, mga susunod at pagsisikap, dahan-dahan na
yun na nga, makamit natin yung ganyan. Ayan tayo sa Bunyog. Pagdating ng araw, maging magandang bukas sa Pilipinas. Okay, so siguro punta tayo sa Samar. Maalala natin ang ating kasama dito, ang dalawang sila. Oo. Yung tawag dito, si Baby o si Bibi at si Leoncio ng Calbayog. Okay. Nakita natin doon, no? Ang Calbayog, isa rin sa malaking katulad ng Cebu, maliit ang Cebu City, pero ang daming barangays. Ganon din ang Calbayog. Pero malaki talagang area na marami rin ang barangay doon. At masigasig din ang ating mga leaders doon. Isa sa mga na unang na-organize sa Bunyog ang Calbayog. At batiin natin sila, mga leaders doon. Dito Joel, Leoncio, Oo. si Dikis, namit mo si Dikis, and sila, si Boy, Pasero, namit mo, sa NHQ, no? At marami pa sila doon, si Annalisa, at sa buong Samar na rin. Si Edwin ng at si Jaime ng Northern Samar, kasabay natin noon. Nalala mo, sa nagbiyahe tayo. Okay, so lahat-lahat. So yun, meron din talagang matinding problema o challenge sa Calbayog pagdating sa politika. Alam natin yon, pwede nating banggitin, halos parehas lang din yan, vote buying yun naman yung kasama na yun, hindi rin. At saka, hindi ko na lang bagitin, pero mahirap ang politika rin sa Calbayog. Pero ang history ng Calbayog, mas malakas, mas nauunang malakas doon ang LP or Liberal Party. Ayan. Dahil yun na nga ang unang Senate President ng Third Republic pala yun, napasok ko, ay isang LP na si Jose Avellino, Jose Dira Avellino. Na yun din ay ma-trace na kamag-anak ni Leoncio yung ating guest. Kasi Dira rin yung kanyang name. At saka nakakatuwa dahil silang dalawa ay parehong senior citizen na. Sabi mo, advance ang edad. At di ba, kasama ako doon pero tawag dito, senior na rin. Pero ang maganda doon, tawag dito, nakaka-inspire. Bakit nakaka-inspire? Dahil para sa mga senior citizen, ay makabayan, aktivista, makabayan, gusto pa rin makatulong sa ating bayan. O, di ba? Di ba? Magiging proud ka niyan. Joel, kahit maging senior ka na rin, ilang years na lang ba maging senior ka na rin? Ang sabi ko nga noon nung episode na 'yon, 'di ba? Sabi ko kila Kabonyog Leoncio sa Kabonyog Baby na mas malaki yung naitutulong ng mga senior kasi nga mas malawak at mas marami na yung experience nila na pwedeng i-advise. Nga sabihin natin medyo behind sila sa yung reflexes, yung 'di ba, yung paglalakad, paggalaw, pagbiyahe ng biyahe, pero yung knowledge saka yung understanding ng mga bagay, mas lamang-laman sila doon sa mga bata pa na hindi masyadong aware sa mga nangyayari. So, kaya kailangan din natin yung mga senior sa anumang bagay na kahit sa anong organisasyon o kahit sa anong pagdidesisyonan, iba rin yung pananaw ng mga senior, yung mga lamang sa edad, di ba? Alam mo bang pagtapos ng Congress na Naga last year, ay binago ko na yung kasabihan, kabataan ng pag-asa ng bayan, senior citizen ng pag-asa ng bayan. Dahil masikasig yung mga senior citizen at karamihan ng senior citizen ay members ng Bunyog. Dahil, sabi ko nga, kasi aktivista tayo, no? Nakaka-relate sila ako. Kasi mga nung unang panahon sila, mga senior citizens, talagang aktibo sila sa mga rallies noon. Katulad ng EDSA, sila ay nandun sila nung panahon ng EDSA. At, ayan, mamaya pag-isapan natin yan. So yun, paano natin yan ma-connect yan, Joel, itong ating dalawang guests? Actually, ang nakikita ko dun sa presentation nila, yung Samar, dun ko nga lang nalaman na marami din palang mga
parang kumbaga yung tourist ano nila tawag dito, yung mga Attractions. oo na kailangan i-develop na Develop. ako kasi parang ano parang pag sinabi kasing Visayas, ang focus ko Cebu. Ito yung mga festival ng Cebu, pero yung Samar saka yung Katbalogan, parang hindi masyadong Kalbayog, parang hindi masyadong na lalagay sa nalalagay sa prime light o na mayroon din pala silang ganito, 'di ba? 'Di ba sabi nga natin, yung palang marami pa lang silang falls sa sa Kalbayog. So parang ganoon. Although alam ko din na ang problema kasi sa Samar, kaya siguro hindi siya masyadong nade-develop agad, lalo na doon sa mga businessmen. Kasi nga yung bagyo, ang pinaka ano niya, parang pag may bagyo sa Pilipinas, ang lagi nababanggit Samar, 'di ba? Samar. Eastern Samar. Galing Samar, tapos papunta ng Bicol. So ibig sabihin, yung mga businessmen parang takot bagyuhin yung lugar na yan, di ba? So parang ganoon. Siguro mas mabuti maano rin, mabago yung impression na ganoon para matulungan din yung lugar. Sa tingin ko rin parang napakalaki ng Samar at saka mabundok din. Tsaka parang sa Cebu, kasi ang Cebu, maliit lang ang Cebu, pero sentro siya. Mabundok din sa gitna ng Cebu. Kaya ang mga tao, halos mga tao, nasa tabi lang din, sa gilid. So, ang Samar, parang napakalaki i-develop. Ewan ko, pero pwede siyang i-develop. Siguro lang, baka yung mga politiko may problema doon. Ewan ko. At saka, hindi, ito, banggitin ko lang, last nito. Alam ng lahat yan, pag dumadaan sila sa Samar, alam mo yan, Joel, ang kanilang kalsada. Di ba? Mabuti-buti na nga ngayon, medyo inespanto. Pero talagang lubak. Halos every minute, lubak. Sumasakay ka lubak. From northern Samar to halos Tacloban. Ilang oras yan. Tapos, sabi ko nga, minsan sakay ako ng bus, sakay ako ng van, mabilis. Tapos, lubak na, kalug-kalug. Sabi ko, nakakalug ang utak ko dito. Sabi ko doon sa driver, siguro kung may buntis dito, ay makukunan. Sabi nga nila, ay oo, sabi ng driver ng van, sabi nila, pag may buntis nga, hindi ko pinapasakay sa likod. Kasi makalug, di ba, sa harap. So, alam nila yan. At saka, ang magandang kalsada sa Eastern Samar, doon sa talagang magandang kalsada doon. Ngayon, sabi ko doon sa isang driver, buti yung mga politiko dito ay hindi sila dumadaan dito para maramdaman nila yung lubak na yan. Alam mo, sagot mo sa akin, ay hindi po sila dumadaan dito. Doon sila dumadaan sa Eastern Samar. My goodness. Sa Eastern Samar sila dumadaan kasi ang ganda ng daan doon. Kaya hayaan nila na lang lubak na yan. Pero ngayon naman, in fairness, ay inaayos nila. Pero ang tanong, sa tagal ng panahon, ba't ngayon lang? At saka, sabi ko pa, national road yan, halos dyan lahat dumadaan, galing Manila, papuntang Mindanao. At maraming bumabiyahe talaga papuntang Mindanao. Kailangan talaga maganda ang daan na yan. So yun. So in fairness, sabi ko naman, inaayos na rin nila ngayon. Sana, kung pagbalik ko, okay. So yun lang, siguro, medyo, sabi nga natin, bagong bukas ay nag-uumpisa na rin ang bagong bukas sa summer. Ang pinaka-problema, ang kalsada ay unti-unti na rin inaayos. At nakita ko ba, medyo makakapal na rin yung mga simento na nilagay nila. Napansin mo rin ba yan, Joel? Diba nagbiyahe tayo? Oo, nung first time ko makapunta dyan, 2023, halos na kailang balik ako dyan, papunta ng Tacloban, papunta ng Maasin, Diluan. Kaya sabi ko nga nung pangatlong balik ko, sabi ko wag na tayo mag-van kasi nagka-trip kami from Naga, from Bicol. Punta kami ng Matnog, tapos sakay sa barko, tapos pagdating sa Allen, saka kami maghahanap ng masakyan papuntang Tacloban. So sabi ko, wag na tayo mag-van.
doon lang tayo sa bus kahit papaano yung bus hindi ka masyadong naaalog sa loob. Pero pag van talaga parang ano talagang ano. Totoo So yan. kaya, kaya kung may kung talagang mapapansin natin yung ganun, ako ang tingin ko mas mabuti ang problema niya ang problema niya nasa ano pa rin nasa governance nasa ano pa rin so pamamalakad pa rin ng mga leader ng mga politiko. So tayo kaya nga ini-encourage natin ang ating mga kababayan na sa sunod magpumili tayo ng mga leader na na hindi lang marunong magbigay sa panahon ng eleksyon kundi yung talagang may magandang plano na makabayan. Dahil pag sinabi natin makabayan na leader, talagang gagawin niya yung dapat. Para sa bayan, para sa mga tao. Okay. So, nung tawag dito, sana nga, yung sabi mo na yan, sabi ko, sana nga sa pagitan ng ating programa ay maano natin, yung hindi naman tayo nagko-condemn, hindi naman tayo talaga totally nagko-condemn, kundi sana ma-inspire natin sila or magising natin sila na ito dapat ang isang politiko, isang public servant na para sa bayan. Para kasi naghahangad tayo ng bagong bukas. At katukin natin sila. Katukin natin sila kasi mukhang sarado sila para mabuksan din ng kanilang mga puso na ito na ito ang dapat kaya ang panawagan natin Kabunyog Mirna, hindi lang doon sa mga tao, pati yung mga nakaupong politiko, yung mga nakaupong leader na makita nila yung ano talaga yung pangangailangan ng lugar, ano yung pangangailangan ng mga tao. Yun nga, tama sabi mo, na sana dahil siguro makatulong tayo na mabuksan yung kanilang pagtingin, yung kanilang pag-assess ng lugar, na ito pala yung yung ordinaryong boses ng mga tao sa lugar. So sana dumating yung panahon na maging maginhawa lahat, lalo na sa pagbiyahe. Oo, isa yan. Mahalaga yan yung roads talaga. Kasi daanan talaga yan. Okay, so okay na yun siguro ang ating, kasi maikli lang din naman talaga ang ating interview sa kanila, no? So ito ang ating recap sa Cebu at Samar natin Bunyog na pag-organisa at napagkit na rin natin yata nung nakaraang episode natin na ay unti-unti na rin tayo nag-organize para sa ating Bunyog Maragita. Ito ang ating bagong binubuo na party list. So, i-organize pa lang natin, dahil wala na yung Bunyog party list. So, ito na yung bagong Bunyog Maragita na ito ang ating pag-usapan pa rin sa mga susunod na mga episodes natin. So, unti-unti natin pakilala. So, ngayon, tawag dito, saan ko siya naman nag-iingay ang aking apo. So, yung itong ating mayroon tayong announcements, itong mga susunod na mga araw. At saka, hindi natin maiwasan banggitin na rin natin ngayon. Ang mainit na issue ngayon, kasi ito yung konektado bakit may rally sa susunod na mga araw, ay talagang pumuputok ang balitang ito, mainit na mainit. Kaya nga hindi tayo agad mag-vlog kasi nagbablog si attorney, binablog itong issue na ito. Banggitin mo nga, Joel. Oo, actually kanina nung bago kami mag-start, hindi kami makapag-start kasi nga talagang nagba-vlog sa attorney sa sabi nga ni Kabunyog na mainit na balita natin ngayon. Abangan niyo yung vlog ni attorney. Meron pa yung mga susunod. Yung vlog niya kanina, panoorin niyo yung vlog niya kanina. Ito yung pinakamainit ngayon, yung pag-declare ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment. So, kung anong technicalities, anong reasons, hindi na natin talakayan dito, pero mas mabuti panoorin nyo yung mga vlog ni attorney, saka yung mga susunod niya pang vlog
sa issue na to. Kung kaya sabi nga ni Kabunyog Mir na dahil sa ganitong mga pangyayari, merong mga nakaschedule na galawan sa kalsada. Ano nga yung sinasabi mo Kabunyog? Oo. Actually, ang unang rally ay sa SONA. Dahil magkaroon ng SONA, akala natin di matuloy kasi bagyo-bagyo. Pero kung matutuloy, sa 28 na yan, sa Lunes, SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At sabayan yan, lagi naman yan tuwing may SONA, may rally. So kasama rin tayo doon sa Lunes. At inaabangan, dahil kapag tapos ng rally na yan, o SONA na yan, ay doon pa sana sisimulan ang impeachment trial. Kaya lang, ang tutusin itong impeachment na ito ay ilang beses na nag-postpone, di ba? Kaya ang mga tao talaga nag-aabang, naghihintay na ano na ba ang fourth week na nagiging matagal. Ay talagang sinadya nilang fourth week na dapat agad-agad ay pinatatagal nila at yun lang din pala in the end ay ganun lang din naman pala ang sasabihin na Korte Suprema ay ganito nga daw, unconstitutional, mga ganyan-ganyan. Sinabi ni Joel kanina. Kaya, meron pong rally announcement ito sa kasamang Bunyog sa Lunes, SONA rally, at darating na yata kayo ni Attorney Joel, at susundan pa ng mga rallies tungkol dito sa impeachment dahil sisimulan na nga sana sa July 4. Pero, lalo na ito na talagang tuloy-tuloy mga rally dahil sa ngayon pa lang dineklara na parang binasura ng Korte Suprema yung impeachment dahil hindi daw constitution o ganyan. So, yun lang po, mga announcements na yan, mga abangan at siguro mai-live din namin dito mga mangyayari sa mga susunod na mga araw yan, next week yan. At saka, okay, Joel, dahil kanina nag-sharing tayo kaya mga Kabunyog, mga Kabunyog, abangan lang natin kasi ngayong hapon lang lumabas yung pagbasura ng Supreme Court sa impeachment. So abangan natin yung mga bagong developments sa rally, sa yung scheduling at yung iba pang mga gagawin natin. So abangan lang dahil baka meron pa tayong mayroon pa mga bagong developments. So talagang talagang binasura. Oo. Actually ang inaabangan Kabunyog Mirna ng mga tao dalawa eh. Ano? Yung SONA, di ba? Tapos yung SONA sa opening nung supposed to be yung impeachment sa Senado, pagbukas din ng Senado. Ang pangalawa, yung sanang charity boxing match. Di ba? yun yung inaabangan. Yung proceeds o yung kitamit ay para sa charity. Boxing. Sa charity. Sa boxing. Kasi may nagamon, di ba? Ayun, isang mainit din talaga ngayon na balita yan ngayon, inaabangan, no? Sabay-sabay. Kaya pero, Joel, sa kalagitnaan nitong baha, kalagitnaan nitong ating panahon, ay mayroon pa rin nagpapatawa itong boxing na ito, ni malaman mo tuloy o hindi. Tapos, pero ang balita ko Kabunyog Mirna, hindi na ata matutuloy. Kasi parang sumibat na si Vice Mayor. Ayun ba development? Okay. May nakita akong post na papunta na ata na ngayon. Anyway. Ay, parang nawala tayo sa Sige, Kabunyog na. Wala yata kundi dyan sa inyo. Okay, so tatapusin na natin. At dahil sabi ko nga, sa gitna ng maraming kalamidad, o talagang ang panahon ay iba talaga ngayon ang panahon, hindi natin maiwasan talaga na alalahanin natin na mayroon tayong Diyos na nagmamahal sa atin. May Diyos na nangangalaga pa rin sa atin.
na hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangamba o mamahala o anuman. Di ba, Joel? Siguro pwede Oo, natin i-share ang isang talagang verse ng Biblia bago tayo magpaalam. tayo naman bilang mga Pilipino, bilang mga malapit sa Diyos, anumang bagay na pinagdadaan natin, wala naman tayong ibang linalapitan kundi ang ating Diyos. At alam ko, yun yung ginagawa ng karamihan. Actually, kahit nga iba-ibang paniniwala, may mga kabunyog tayo, may mga kapatid tayo, mga Muslim at mga Kristiyano. Ganun yun yung pinupuntahan pag ganitong klaseng yung kalagayan natin ngayon. Kaya nga kung titingnan natin yun sa scriptures, pwede mo i-share Oo. natin. Share Oo, natin para lumakas ang kanilang loob, lumakas ang ating loob. Kasi tawag dito, kahit ako, no? Kasi ako ay byuda. Ako ay may pamilya. So, may mga apo na rin ako. Para bang minsan natakot ka or ano ba, mga ganun ang buhay. Pero hindi eh. Lagi tayong isipin natin na merong Diyos. At yan din naman ako na tumanda. Matanda talaga ako. Tumanda ako na ng ganyan na talagang lagi mong alalahanin, lagi kang kumakapit sa Diyos. At para dyan, pwede natin i-share sa kanila para yung verse nga ng Bible. Joel, ikaw Okay, naman. oo, yung verse natin for the day, ang sinasabi sa Tagalog, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, siya ay laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Kaya huwag tayong matatakot kahit lumindol man o gumuho ang mga bundok at bumagsak man sa karagatan. Mababasa natin yan sa Salmo, sa Psalms 46 verse 1 to 2. Okay, yes, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oo. Ako nag-share na ako kanina, sabi ko nga, tumanda akong ganito na kapit lang o lagi mo lang alalahanin mo magkasal, lagi kang tumawag sa Diyos. Ikaw naman, Joel, anong na-share mo? Personal mo. Ang dapat natin gawin, simple lang, ano man na bagay, lapit tayo sa Diyos. Yan man ay kagalakan, yan man ay promotion sa trabaho or sa school o sa anumang field, or yan man ay kalungkutan, pasalamatan at lumapit tayo sa Diyos para sa ating kanlungan at kalakasan. Okay? Yes, tama. Agree ako dyan. Okay? So, okay na tayo. Ito si Mirna Aquino po ng Bunyog sa Bagong Bukas. Ay lagi tayong positibo para sa ating kinabukasan. Dahil meron tayong Diyos. Ito sinishare natin. Huwag tayong magalaw, huwag tayong mangamba. Lagi nandiyan ang Diyos. Tawag na tayo. Kaya ito, lagi ako nagsasabi, mahalin natin ang Pilipinas. Joel. Okay, so hanggang sa muli mga kabunyog, mga kababayan, huwag nating kakalimutan, ano man na mangyari, ano man na bagay ang ating na-encounter sa pang-araw-araw, pagbutihin natin at lalo nating palakasin ang ating sarili na ang ating pagiging makabayan. Salamat! Yes! Salamat! Okay. Makatulog si Edwin. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.